Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Tuloy-tuloy lang ang paghatid natin ng mga kwento ng mga atletang Pilipino. Ito ang DZRH TV Match Point Season 6. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ngayong araw, kung mapapansin ninyo, ibang setup natin, lumabas muna tayo sa studio dahil makakasama natin ang founder ng Hybrid Yaoyan Martial Arts Training Center. Walang iba kundi si Sir Henry Kobayashi. Sir Henry, welcome to Match Point. Magandang araw din sa iyo. Batayin mo po muna ang ating viewers. Magandang araw at nagpapasalamat ako at na-invite ako dito sa Match Point para ibahagi yung ilan sa mga kaalaman tungkol sa self-defense. Ayan, Sir Henry, nabanggit niyo na rin po. Pwede mo bang bigyan lang ng background ng viewers natin about dun sa Hybrid Yaoyan at kung paano siya nagagamit bilang self-defense? Okay, ang Hybrid Yaoyan, isang klase siya ng Filipino style ng mixed martial arts na na-develop ko. Kinumbine ko dyan yung mga technique galing sa traditional Yaoyan, yung kay Grandmaster Napoleon Fernandez na itinatag noong 1972. Then, noong year 2000, in-introduce ko yung Hybrid Yaoyan. Dinagdagan ko siya, yung Dumog, Filipino style siya ng grappling, at yung Buno naman, Filipino style siya ng wrestling. Then, maliban doon, may mga ilang technique din o martial arts na style na in-integrate ko na rin. Gaya ng mga throw ng judo, mga ibang freestyle wrestling, western boxing, mga technique galing sa Muay Thai, tapos noon Balitudo, then Russian Sambo at Brazilian Jiu-Jitsu. Ngayon, ang kaibahan lang, ang Hybrid Yaoyan, instead na yung mga napag-aralan ko doon sa iba-ibang mga martial arts, yun ang tinuturo ko sa mga estudyante ko. Ang ginagawan ko lahat ng counter, yung bawat technique. Then yung mga technique na yun ang itinuturo ko sa mga estudyante ko. At ang maganda, magagamit siya as a practical self-defense talaga. Kaya mapapansin niyo doon sa gym namin, makikita doon, we're teaching practical self-defense from fitness to street survival. Ito, Sir Henry, so itong Yaoyan, hindi talaga siya nag-originate dito sa Pilipinas. Hindi. Ang Yaoyan is Filipino style siya ng kickboxing, parang gano'n. Kaya lang, mas marami siyang sipa, 40 ang basic na sipa ng Yaoyan, traditional Yaoyan. Tapos ang suntok niya kinuha sa palo ng arnis. Ang tawag doon, bolo punches. Unlike ng ibang mga martial arts na stand-up, na ang suntok, ito lang tumatama yung kamao niya. At ang kamao, elbow, gaya ng Muay Thai. Ang Yaoyan, meron pa siyang extra yung braso. Yun yung kagandahan doon. Meron tayong 12 bolo punches na kinuha sa palo ng arnis. Kasi ang maganda pa sa traditional Yaoyan, any direction, pwede manggaling yung sipa niya. Tapos hindi rin siya gumagamit ng blocking. Non-resistant yung techniques niya. Yun yung maganda sa... Tapos wala siyang belt system. Kasi sa ibang martial arts, white belt ka, magiging black belt ka after mga 3 to 5 years. Ngayon, ang kagandahan dito sa traditional Yaoyan naman, dahil wala siyang belt system, yung mga advanced techniques, pwede mo agad matutunan. Yun, in-adapt ko rin siya doon sa Hybrid Yaoyan. Kaya ang Hybrid Yaoyan, wala rin belt system. Yun ang maganda doon. Pero ano po bang reason kung bakit ginawa niyong hybrid itong Yaoyan? Noong 1987, nakakalaban ako before, isang martial arts competition yun, no holds barred. Okay? Anything goes yun. Pwede mo dukutin ang mata ng kalaban mo, pwede mo sipahin sa groin, tapos beso kung tinamaan ng sagot ng groin kick ng kalaban ko, pwede mo tirahin na sa spine, pwede mo isa-hacker kick yan. Allowed lahat, alam bawal before. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, after yung laban na yun, baka dumating ang panahon na lahat ng martial arts maglalaban-laban. Kailangan mapag-aralan, kasi yung kalaban ko, karate jiu-jitsu style niya Ngayon, pinipilit niya ako i-take down, nadidepensahan ko naman. Kaya sabi ko anong meron doon sa ilalim, o anong ginagawa niya na binabalak niya ako i-take down. Kaya kailangan matutunan ko yun, yung na yun. Kasi hindi ka makakagawa ng counter sa bawat technique na ng kalaban mo kung hindi mo siya pag-aaralan.
Ang maganda rin dito pala, parang ini-innovate mo siya. Hindi siya nakakulong sa iisang technique lang, hindi siya nakakulong sa parang iisang martial arts lang. Kumbaga, hybrid nga eh. So, Oo. pwede mo siyang i-upgrade ng i-upgrade. Pati ang maganda, bawat halimbawa, kunyari, nagturo ako ng stand-up na kickboxing, sabihin natin. Pero nagtuturo ako, paano kung halimbawa sumusunto ka, tinake down ka ng kalaban mo. Dapat may depensa ka. O kaya, halimbawa, nasa ground ka, nag-grappling tayo. Paano kung sumusuntok naman yung kalaban mo? Ano ang gagawin mo? Hindi siya dapat na yung isang art na yon nakapaloob lang doon sa isang rules. Kasi open ang rules kahit sa kalye dapat na applicable siya. Hindi lang sa sports dapat applicable yung natutunan mo o itinuturo mo sa estudyante mo. Ito naman, Sir Henry, mapunta naman tayo sa self-defense. Paano ba, gaano ba kahalaga itong matutunan natin yung self-defense using, of course, yung hybrid yaoyan? Napakahalaga ng self-defense sa buhay ng tao kasi kung hindi mo mapag-aaralan depensahan yung sarili mo o yung kapwa mo, napakahirap. Kasi ganito yan eh. Sabihin natin, bawat tao mula pagkabata yan hanggang tumanda, imposibleng hindi na paawa yan. O hindi na bully. Okay? Yan. Kaya bawat tao dapat alam nila paano nila ipagtatanggol yung sarili nila. Ngayon, maraming klase ng iba-iba nagkiklaim kasi na ito, self-defense din naman itong ganitong klase ng style ng martial arts, mga ganun-ganon. Pero kung titingnan mo, sabihin natin, stand-up yung tinuturo niya, okay? Ang self-defense kasi, hiwalay doon sa pang-sports. Magkaiba yun. Kasi sa sports, may rules. May judge dyan, may referee na aawat sa inyo. Sa kalye, walang aawat sa iyo dyan. Okay? Kaya dapat sarili mo yun eh. Alam mo kung paano didepensa. Pati ang kalaban mo, nasuntukan mo siya ng solid, bumagsak. Pag tayo niya, may bit-bit na hawak ng banana, stick ng banana ko yan. Nakakuha ng pamalo yan, nakakuha ng bato yan, ihahampas sa'yo. Sabihin, sa away, walang bawal. Kaya dapat magkaiba yung rules nila. Okay? Sa combat sports or sa martial arts or for competition, kailangan doon, yung skills, kailangan nila ng skills. Pangalawa, kailangan mahaba rin yung cardio nila. Kasi per round ang labanan eh. Okay, nakakapalog siya sa bawat round. Unlike sa combat sport o sabihin natin sa kalye, napaaway ka. Ang away sa kalye, magkaiba yun. Ang away sa kalye, sandali lang yun eh. Mas mahaba yung nagmumurahan yung tao eh. Nag-aaway. Duduruin mo, murahin mo. Ang tagal nun. Pero pag nagsalpukan na yan, segundo lang yan. Mahaba na 1 minuto yan, nagsuntukan. Yung isa tumatakbo na, hinahabol ng taga, hinahabol ng kutsilyo. O hinahabol ng pamalo. Sabihin, sandali lang yung suntukan nila, tapos pag maya-maya makikita mo, yung isa tumatakbo na, yung hinahabol ng pamalo. Mga ganun. Yun yung totoong away. Kaya hindi mo pwedeng kailangan pahabaan yung oras ng cardio mo doon sa laban sa kalye. Maganda, mahalaga yung away mo yung alam mo o mahaba yung cardio mo. Pero sa kalye, kailangan buo rin pati ang loob mo dyan. Kasi may mga tao na sanay makipaglaban sa ring, sa loob ng ring o ng cage. Kahit natin sa kalye, naglabas na ng kutsilyo yung kalaban, hindi ka na makalakad. Tumi, nanginig na yung tuhod mo. Kaya kailangan mahalaga yun, yung alam mo yung away kalye at sa labas. Pati may mga bagay na binabawal sa sports, pero sa kalye, allowed. Ayan, dudukutin yung mata mo, sasakalin ka, kakagatin ka, sasabunutan ka, tirahin ka sa groin, tirahin ka sa spine. Bawal lahat yun sa combat sports. Pero sa self-defense, walang bawal. Yun yung dun eh. Kasi yung pinakamabilis na paraan na mapapabagsak mo yung kalaban mo o matatalo mo yung kalaban mo o kung may hawak sa pamalo o mapitak o baril, kailangan ma-disarm mo na agad muna yung hawak niya. Yun yung mahalaga dun eh. Pero ito, it's a combat sport, syempre, pisikalan talaga. Pero, Sir Henry, sa tingin nyo, gaano kahalaga yung mental conditioning ba ng isang athlete or isang fighter? Mahalaga yun. Kasi kahit gano'n ka-skilled, kahit matahaba ang cardio mo, kung hindi well-developed hindi ka na-condition yung utak mo sa labanan, minsan, tinatawag yun yung mental conditioning na kailangan nun, kahit na nauupa ka na, nabubog yung feeling mo, talagang matatalo ka. Pero kung ayaw mo namang kung yung utak mo, lumalaban pa rin, hindi ka pa basta kasi nangyari before sa akin yan,
kickboxing pa yung before, na lumalaban ako. May training kasi kami dun sa Temple ng Yaoyan na actually parang part na rin ng training. Kasi ang building walang tubig eh. Ang gym namin nasa third floor. Ang layo na iniiba namin ng tubig, kakarating niya, tapos natakbo ka. Tapos pagdating sa ground floor, ilalagay sa balikat mo yung paglalaki-laki na parang maliit na drum. Siguro mga 5 container laman ng isang drum na maliit na yun. Ilalagay doon sa may balikat mo. Kaya tatakbo mo pa paakyat yun, tapos may malaking drum doon, ilaganin mo. Ano yun, hagdanan siya, nakahoy, tuloy-tuloy yun. Pag hindi ka mawaling dahan-dahan ang akyat mo kasi matutumba kayo. Kaya itatakbo mo yung papaakyat. Araw-araw yun, ginagawa namin. Kaya kahit tamaan ka ng suntok yan, hindi babagsak yung tuhod mo. And then, mas mabilis yung muscle memory compared sa dadaan pa sa utak mo. Yun yung kagandahan doon. Kaya bawat technique, dapat nun, paulit-ulit mo siyang gagawin. Hindi yung naituro sa isa, 2 beses, okay ka na. Hindi ganun yun eh. Kaya nga sabi ni Bruce Lee, hindi ako natatakot sa tao na may 10,000 times na, at 10,000 na sipa na nalalaman. Pero once lang niya ginamit yun o siya pinractice. Mas nakakatakot kung ang tao, kahit isang sipa lang nalalaman niya, pero 10,000 times yung ginawa. Sabihin na master na niya yun eh. Na kahit nakapikit, may deliver na yung sipa na yun eh. Yun yung kagandahan doon. Kaya mahalaga yung bawat technique, paulit-ulit mong gagawin. Pag naituro na sa'yo, ulit-ulit mo siyang gagawin. Para yung katawan mo na ang gagalaw para sa'yo. Kung sakaling gamitin mangyayari na yung sitwasyon na yun, umabot ka doon, mag-automatic yung katawan mo. Kung saan siyang gagalaw, hindi ka kakabahan. Hindi yung iba. Sabi ko, nanginig na, nakakita, may lumapad, tumislap lang yung kutsilyo, patay na, takbo na. Baka hindi na ka nakatakbo eh. Parang akala mo, itinako na yung paa sa lupa eh. Hindi na makalakad. Nanginig na, yun ang nangyayari. So, kaya mahalaga yun, yung mental conditioning, talaga alam mo na presence of mind, mahalaga yan. Ito, Sir Henry, pag-usapan naman natin yung training center niyo. Gano'ng katagal na ba ito? Yung hybrid yaw yan, bali, siya, until 25 years anniversary na sa September. This year. Pero ang dating training center ko kasi nasa Antipolo. Tapos noong 2007, inilipat ko siya ng Cubao. Nung nagkaroon na ako ng champion sa URCC, dalawa yung naging champion ko doon. Tapos noon, best submission, passes submission, passes knockout. Iba-iba mga combination na nakukuha ng mga player ko, passes na pin down, mga ganyan. Sabi ng mga estudyante ko, sir, time na siguro para mag-time tayo sa sariling gym. Kasi nangyayari, nagtuturo ko sa ibang gym kasi mula doon sa gym ko, siyempre lalabas ka rin dahil ko konti lang naman yung estudyante nagpapaturo sa loob ng village sa Tokyo. Kaya ang ginawa ko, nagtuturo ko sa ibang gym. Kaya lang, pag sa ibang gym ka nagtuturo, may mga ibang instructor ng martial arts na pinapanood yung tinuturo mo. Na dati, boy lang siya doon o pamangkin siya nung may-ari ng gym. Kaya may naging trainer siya ng boxing, kaya may naging trainer siya ng Muay Thai, kaya may instructor na rin siya ng MMA. Kaya anong nangyari, sabi ng mga sir, nakawan tayo ng technique, sabi ng mga estudyante ko. Kaya maganda, magkaroon tayo ng sarili. Kaya 2007, bali 18 years na yung gym ko dyan sa Cubao. Nilipat ko mula doon sa Antipolo. At mukhang marami na kayong nakikita talaga na nag-train doon sa training center ninyo. Oo, mahigit yung sa record book, more than bali 3,300 na yun, naging member namin doon. Umabot na sa 1,000. Pero since ganyan na karami yung family nyo, yung reach nyo sa hybrid yaoyan, Sir Henry, sa tingin mo, ano yung nakikita mong future nito in the next 10 years? Yung hybrid yaoyan, kasi nga magka-25 years anniversary kami, yung darating na September 15. Actually, bago niyan, bali ngayong taon kasi, i-franchise namin siya. Kumbaga, pero yung kukuha ng franchise, kailangan nun, alam nila kung ano yung hybrid yaoyan. Hindi yung maglabas ka lang ng pera, oy, may pera ako rito, so kukuha ko ng franchise. Hindi ganun. Kailangan nun, unang-una, meron siyang basic na certificate kung ano yung hybrid yaoyan at meron siyang mga advanced na program na tinuturo ko rin yung hybrid yaoyan. Tapos, dadaan siya doon sa, kasi may mga program na ino-offer yung club director's course. Okay? Paano ka mag-manage ng gym? Paano mo, kasi yung gym ko, ever since na binuksan yan, hindi nagsasara yan. Kahit noong pandemic, open kami. Kasi nakapag-comply kami sa lahat ng safety protocol ng IATF. Kaya marami mga tao galing sa buong Metro Manila na pumupunta doon sa gym namin kasi
kami lang ang gym na nakabukas noong time na yun. Kasi nabigyan kami ng safety seal. Kumbaga, marami na palang pinagdaanan itong training center niyo. Thank you Oo. so much, Sir Henry. Thank you so much sa magandang kwentuhan. At sobrang dami kong natutunan about sa hybrid yaw yan kasi parang hindi ko din naman siya madalas naririnig. Thank you so much, Sir Henry. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Dahil ngayon meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game On. Compared sa typical nating segment na game mode, kung saan yung mga guests natin yung sumasabak sa mga challenge, ngayon naman sa Game On, tuturuan tayo ni Sir Henry kung paano ang self-defense gamit ang hybrid yaw yan. Okay, Sir Henry, meron ba tayong makakasama? Si Chody, siya yung mag-assist sa atin dito. Kasama Welcome natin. to Match Point, Yodi. Yan, okay, sige. Okay, Oh, Sir yun. Henry? Bali, unang-una, ituturo ko, halimbawa, kunyari, yung sabi ko nga kanina, tinapitan ka, paano mo tatanggalin yung kamay niya. Okay, ito. Halimbawa, kunyari, inawakan ka niya. Kumapit siya. Pag humawak siya sa'yo, at hinata ka niya, itong kaliwang paa mo, i-step sa gilid, tapos tataas mo yung kamay. Okay. Again. Ayun, tataas ko yung kamay. Pag tinaas ko na yung kamay, itong kaliwang kamay mo, tapat ang elbow. Okay. Ngayon, itutulak mo siya habang inihila mo itong kamay na to. Kasi urong mo yung paa mo. Ayun, naka-open na yan, tapos babanatan mo na ng tuhod. Yan. Okay, ganun siya mangyayari. Okay, ito, tingnan mo ha. Wag kang makipaghatakan. Pati wag mo i-close yung kamay mo. Naka-open lang siya. Hold mo ako, tingnan mo. Pag hinold mo ako, higpit mo siya. Hilahin mo ako. O, tingnan mo ha. Higpit, di ba? Pag ginanon ko yan, bibitaw na yan. Eh, nakita mo. Okay. Tapos yung elbow, tingnan mo, nakita na siya. Tapos babanatan mo na siya. Okay. Doon. Yan. Lalagyan mo ng pressure yung elbow. Okay? O, ganun na. O, dito tingin na. Ano niya siya. Paghila niya sa akin. 1. Andun. Tapos dito. Habang hinihila ko to, ito yung paa, tumurong na. Tapos babanatan mo na siya ng tuhod. Yan. Tip to ng konti. Tapos doon. Habang hinahatak mo, doon. Boom. Yan. O, sige, tingnan natin. So, ayan. O, pag hatak niya sa'yo, huwag ka makipaghilahan. Huwag ka naka-open lang yung kamay mo. Tapos pag ano niya, step yung kaliwa. Taas. Tapos doon, kapitan mo siya. Tulak mo yan. Iurong mo to. Hawakan mo siya. Doon. Huwag mo i-grab. Tap. Kasi pag ginrab mo, may opening eh. Pwede niyang hilahin eh. Okay. Yan. Lagyan mo ng pressure dyan. Tapos habang hinahatak mo siya, tip to, tuhod. Yan, tip to. Okay. Hindi naka-tip to eh. Tingka yan. Okay. Yung Tingka yan. dito sa Naka-flat yung paa mo eh. kaliwa? Oo, sige, go. Yan, ganyan. Sige, go. Oh, 1. Good. Tuhod. Yan. Okay, very good. Oh, yan yung una mo. Nakuha mo na agad. Yung ano. Okay. Ito naman, ang gagawin natin, kumapit sa'yo, hahawakan mo siya sa may likod ng elbow. Dito ka. Ito siya. Ito siya. Ayan. Okay, kapitan mo siya sa elbow. Babanatan mo ng elbow naman dito. Boom. Yan. Tapos banat dito. Yan. Kung sakasali, 1. Pagbira mo ng elbow, boom. Yan, bumaba siya. Bibiray mo siya dito. Boom. Banatan mo siya dito sa groin. Yan po, pwede yan. Okay, ito siya. Ayan. For self-defense for women. Okay. Ganito ka muna. Aspira. 1. Tapos banat dito. Tapos banat dito. Yan. Pwede, madali. Simple lang na yan. Sige. Okay po. Yan. Kapitan mo siya sa likod ng elbow. Huwag dito kasi papaliit ka niya. Yung movement dito po, Tapos, sir? tapos nun, dun. Ikot mo yung hips mo, pati yung shoulder mo, papunta sa kanya. Yan, okay, tama yan. Okay? Tapos? Tapos pwede mo na elbow yung kabilang side. Boom. O tapos nun, tirahin mo sa groin. Pwede. Yan, okay, good. Yun, madali. Simple lang yan. Okay. Yung pangatlo naman natin, eto, kukuha tayo ng kimura. Okay? Yan. Bali, ito tayo. Dito ka. Yan. Anti-rip na technique yan. Dito ka. Ang gagawin mo dyan, hatakin mo siya. Pag natuhod yung kamay niya rito, itutulak mo yan. Pero wag nakagrab din. Cap mo lang siya. Tapos itong tuhod mo, kasi yung traditional na pagkuha ng kimura, ubaangat pa. Okay, ginagawa nila dyan, mga bato, aangat, gaganon.
Yan yung traditional na naituro sa akin before. Kaya lang, ang problema, pag in-apply mo siya sa totoong labanan, hindi mo siya apply kasi nagbibigay ka ng opening eh. Pwede ka suntukin sa tagiliran. During nung maangat ka, pwede niya suntukin yung tagiliran ko. Ayan o, nakita mo. Kaya ang gagawin ko doon, hindi ako aangat. Ang gagawin ko dyan, is na ako yung umangat, siya yung bababa. Ang gagawin ko lang, ibaba ko tong kanang paa ko, ito, iaabante ko, itutulak ko to. Ngayon, kailangan yung kamay niya magle-letter L, magbe-bend. Ay, no? Naka-bend. Okay? Pag naka-bend na yung kamay niya dyan, ilalagay ko yung kamay ko rito, tapos doon, hahatahin ko siya, dahan-dahan. Kakalas yung balikat niya. Okay. Okay? Ang tawag din kimura. Yan, ganyan klase si submission. Yan, hindi tayo sa kabilang side. Okay, andito tayo. Okay, hinata ko siya, ng kamay niya nandito. Itutulak ko siya, ibaba ko to. Baba, tulak, abantin tuhod. Ano? 1, dito yung kamay ko nandito Hawa ko yung sarili kong wrist. Tapos na, nahatakin ko yung kamay niya, papunta doon. Yan Dahan-dahanin mo lang kasi kakalas yung balikat agad yan Baba yung kabilang paa. Okay, tulak mo siya. Okay, good. Okay, lagay mo yung kamay mo doon sa yan. Abante mo itong paa mo. Tapos nun, hawakan mo yung wrist mo. Hawak yung wrist. Itulak mo yung kamay niya papunta dito. Kabante. Taas. Yan, up. Ito naman, kung sakasakali, halimbawa, sumuntok siya, gagamit ka ng leading techniques. Kasi ang yaw yan, hindi siya gumagamit ng sangga, ng blocking, ng resistant. Isabihin, kung bumira ng suntok yung kalaban mo, punta ka lang dito, sundan mo. Yan, parang letter X yan. Hawakan mo siya rito, bira, tuhod. Ayan. Okay, dito tayo, tingnan mo Pag suntok niya, side step. Okay, so pag side step ko, hawakan ko siya rito. Babanatan ko siya ng elbow. Babanatan ko siya ng elbow ulit dito, tapos dito, sunod. Okay, pwede ang gamitin ko sa halip na elbow, pwede ko siyang tirahin ng outside bolo punch. Okay, yung bolo punches. Ang gagamitin ko yung braso. Sa halip na gumamit ako ng elbow, braso gagamitin ko. Okay, pag suntok niya, 1, bibirahin ko siya ng outside bolo punch sa rib cage. Then, bababa ko ng konti yung ulo niya, titirahin ko siya ng elbow sa mukha. Tapos, itong kamay ko nakahawak dito. Ito naman, may pressure point yan. Bibirahin ko naman siya ng tuhod. Okay. Yan. Sir, para sa yung pressure point sa ano? Ito yung pressure point na yan. Pag ikinanong ko yan, paramdaman mo Paramdaman mo. Alam mo yung pusa, pag nagwawala. Di ba nagwawala yung pusa? Kapitan mo doon sa batok, ganunin mo, gaganon yung pusa. Actually, kahit tao yan. Pag iginanon mo, aabante yan. Tinan mo Pag kinapitan kita, tinan mo, aabante yan. Gaganon yan Pag hinamakan mo dito yan, gaganon siya. Okay? Gaganon siya. Okay? Pag kinapitan mo, kasi may pressure point dito yan sa likod. Kapag hinapitan mo siya, gaganon siya. Okay? Kaya sabihin, ang purpose para hindi niya may angat yung ulo niya, para hindi niya may layo yung ulo niya, kinapitan mo siya, dalawang daliri lang nakakapit dito, may tinamaan siyang pressure point, may ugat siya nagtatamaan dito Pag kinapitan mo ngayon, sasama siya ngayon, habang hinahatak mo ba, sasalubungin mo ng tuhod. Kaya ang ending niya, sige, suntok ka uli. Bibirahin ko muna siya, 1, 2, 3. Yan. Okay. Yun, nakaganon siya. Doon. Kung gusto mo lagyan ng submission yan, dito, tatap na siya dyan. 1, forearm. Tira ng elbow, then tuhod, knee. Yan, okay, good. Yun. Tinutungan ka niya ng baril. Yan. Pag tinutungan ng baril sa ulo, okay, eto, tulak mo, papunta doon. Pero habang tinutulak mo siya dito, ito nung pinapalo mo. Madali lang to, simple lang. Ang tama, palad. Kaya kung nakatutok siya sa mukha ko, doon, banata ko na siya. Doon. Ulit Okay, nandito siya, kapitan mo to. Pagkapit mo to, hahatawin mo to. Doon. Tapos banata mo. Tira. Bang, pwede. Ayan. Okay. Isa pa po, sir. Ang hahatawin mo, ito Hindi ito gagamitin mo palad. Okay, palad. Pag hataw mo sa palad, okay, nakataas yung kamay mo, 1, hataw dito, badi dito, badi dito. Yan. Nasa O kung gusto mo, kung nakuha mo na agad siya,
Pwede mo naman na pagkuha mo, urong ka na agad. Yan. Ganun na lang. Okay, urong ka na lang. Kasi baka hinahataw mo, sinasapak mo siya, manlaban pa eh. Alis na din ka, ano ka na. Okay? O, last na, yun na lang. O, taas ang kamay. Okay, step ha. Paghahataw ka na, step, tapos urong ulit. Pag step mo nito, sabay urong ulit. So, yan, okay, good. O, sige, ayos na yan. Okay. O, pwede na yun. Okay, thank you so sige. much, Sir Henry. Tago na po muna. Thank you so much, Sir Okay, Henry, sige. and kay Sir Teody. Oo. Sobrang dami namin natutunan and medyo nag-struggle ako. Pero alam nating helpful talaga yung mga self-defense na yun. Huli na lang, Sir, may gusto ba kayong pasalamatan or i-plug yung training center ninyo? Go ahead, Sir. Okay, nagpapasalamat ako sa Match Point at medyo nabigyan na ako ng pagkakataon na i-share yung knowledge sa sa self-defense ng hybrid yaw-yan. Kung interesado po kayo na matuto ng additional na mga technique ng martial arts, pumunta lang po kayo sa aming gym dyan sa Cubao. Kanto lang kami ng Annapolis, pati Montreal Street, Cubao, Quezon City. Mag-text lang po kayo sa 0918-274-6083 kasi semi-private yung gym at lagi naka-close yung gate. Kaya kailangan nun makatawag o maka-text muna kayo bago kayo pumunta. Ngayon, marami naman kaming ino-offer doon sa gym namin. Boxing, kickboxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu, wrestling, judo, Asian Sambo, mixed martial arts, yung traditional yaw-yan, at itong mismong hybrid yaw-yan, at yung mga cardio and fitness training program na ino-offer namin. Ngayon, ang maganda doon sa gym, once na kumuha ka ng mga 4, 8 o 12 session, good for 3 months siya at applicable sa lahat ng mga program na ino-offer namin. Hindi na nyo kailangan enroll and separate bawat program. Yun, maraming salamat. Thank you so much, Okay, Sir sige. Henry. See you soon, Okay, Sir. Thank sige, you so sige. much Okay, po. thank you. Maraming salamat kay Sir Henry at syempre sa mga viewers natin. Marami pa tayong ihahatid na kwento na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino dito sa DZRH TV Match Point.